May petsa na ang simula ng conclave. Sa May 7 ang itinakdang araw ng mga kardinal para mamili ng bagong Santo Papa. At live mula sa Vatican, nasa frontline ng balitang yan si Jovi Francisco. Jovi, ano pa ang ibang detalye sa inaabangang conclave? Merong 252 na cardinals ang Simbahang Katolika worldwide pero yung nandito kanina para sa pulong na pre-conclave ang tawag ay 180 cardinals lamang at 135 lamang sa 180 na yon yung merong voting capacity o yung pwede talagang bumoto para sa susunod na Santo Papa. So kanila ay parang organizational yung meeting una ay nagtalaga sila ng kanya-kanyang toka na gagawin during the conclave at pagkatapos niyan ay inalam din doon, katulad ng sinabi mo nga, yung petsa which is May 7, 2025. At pagkatapos ay meron din yung mga housekeeping na pinag-usapan tulad nga ng pagsasala ng Sistine Chapel as early as today para ihanda na ito sa May 7. At alam mo pa kung anong kinukumpine, yung chimenea doon sa aking likuran kung saan naman natin malalaman kapag kaputi yung usok ay meron na tayong Santo Papa. At narito ang aking report. Nagpulong ang mga kardinal mula sa iba't ibang bansa para sa paparating na Papal Conclave. Ito ang pagpili ng bagong Santo Papa kasunod ng pagkamatay ni Pope Francis. Ang napagkasunduan, gagawin ang conclave simula May 7. Sa Sistine Chapel ng Vatican, magaganap ang conclave. Tradisyonal na sikreto ang proseso nito. Mahigpit ding pinagbabawalan ng mga kardinal na magbigay ng anumang pahayag kaugnay ng conclave. 135 cardinals ang boboto. Kabilang na ang 3 Pinoy, sina Luis Antonio Cardinal Tagle, Jose Cardinal Advincula at Pablo Cardinal David. Habang naghihintay ang buong simbahang Katoliko sa susunod na Santo Papa, muling napuno ng tao ang St. Peter's Square matapos ang libing ni Pope Francis. Halos 200,000 kabataan ang dumalo sa misa para sa ikalawang araw ng 9 days of mourning para sa pumanaw na Santo Papa. Bago ito ay pinangunahan ni Cardinal Tagle ang isang misa sa Pontificio Collegio Filipino. Sumentro ang kanyang homily sa Divine Mercy. We know that mercy will not be defeated by the evil present in the world. Kinahapunan, dumating sa Maggiore Basilica ang mahigit 200 kardinal. Ito ang una nilang pagbisita sa puntod ni Pope Francis pagkatapos ng funeral noong Sabado. Kumpletong tumungo roon ang 4 na kardinal mula Pilipinas. Maliban kay Tagle, naroon din sina Cardinals Orlando Quevedo, Jose Advincula at Pablo Virgilio David. Nag-alay ng dasal para sa Santo Papa ang mga miyembro ng College of Cardinals. Maaga naman binuksan sa publiko ang basilika para sa mga gustong dumalo kay Pope Francis. Sa haba ng pila, napuno ang likod ng simbahan pero hindi pwede magtagal sa harap mismo ng puntod ni Lolo Kiko. Kaya karamihan doon ay sa ibang parte na lamang ng basilika nag-alay ng panalangin. Nung nandun na po kami sa loob, talagang iba po yung pakiramdam eh. Magaang po. Kahit yung pila nyo po 3 oras, natanggal po lahat. Kahit saglit lang po kami dumado sa kanya kung saan siya nilagay, iba po talaga yung feeling. Marami sa mga pumila ay pumila rin sa public viewing o lamay sa Vatican. Maaari nang bisitahin ang puntod ni Pope Francis sa Papal Basilica of St. Mary Major isang araw matapos siyang ihimlay doon. Yeah, go ahead. Go ahead, Jovi. So, alalahanin lang din natin na kahit na may mga usapin na rin ng mga paghahanda para sa conclave na iyan, ay hindi pa tapos yung 9 days of mourning para kay Pope Francis. Yung Novemjalis sa tinatawag. Katunayan ay merong isinasagawang misa kasama mga kardinal ngayon sa loob nitong basilika at yan ay magtatapos after 9 days nga. Pero nireserve yan paghapon, paggabi. So yung umaga talaga is really for the cardinals to meet and prepare for the conclave. At kanina rin sinabi ng ating mga kardinal from the Philippines na sila ay nagkaroon na ng assignment. Halos lahat sila ng mga voters o voting cardinals na meron na silang mga notes at saka meron silang website kung saan makikita nila kung sino-sino yung 135 na yun, dahil lahat sila kandidato eh. So dapat inaaral nila ngayon yan bago pa mag-conclave. Right. Okay, maraming salamat sa iyo, Jovi Francisco, live mula sa Vatican.
Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.